Okay, yes, welcome po rin sa Showbiz Watcher pa rin. Siyempre, nandito na po yung guest natin na walang iba, yung hinahangaan nating dating aktres ng Pilipinas, di ba? Isa sa mga pinakamagandang mukha. Thank you. Yes, ang walang iba kundi si Miss Laila Hermosa. Aba, pumunta siya rito ng 10 p.m. Biro mo, nandito na siya, gabing-gabi na. Hello, Miss Laila. Thank you, Audrey. Thank you, Marlene. Good evening po. Kumusta po kayong lahat? Magandang gabi po sa inyong lahat. At saka doon naman sa mga nasa Pilipinas o sa ibang bansa, magandang umaga o magandang hapon. Yes, oo. Miss Laila, kayo ba yung dati sa commercial dun sa sa White Castle Whiskey? Kasi may nag-text dito ng maaga pa. Talaga? Oo. Marami akong nag-start ako kasi sa commercial talaga, no? Commercial talaga. Marami akong mga ginawang I appeared in many products sa atin sa Pilipinas. Pero yung naging famous nga yung White Castle. White Castle Whiskey. Oo. Nakasakay ako sa puting kabayo. Yun ang talagang natatandaan nila na marami sa kanila sinave nila yung mga posters ng White Castle Whiskey. Yes. Bale, ako yung pinaka natandaan nila na nauna doon bago lumabas yung mga ibang mga sumunod na mga artista na nagsunuran at gumawa ng So, ikaw pala yung original na White Castle Whiskey girl? Ganun. Siya pala yung nauna. Alam mo, hindi sa pagyayabang, doon sa Bicol, mayroong isang tindahan na kamag-anak din namin, may yung mga old fa talaga noon. Meron talaga siyang picture na yun, talagang sabi nga yung white horse, nakaano siya doon, nakasakay siya. White Castle. Laila, napakaluma na pong picture yun, nandun po kayo. Hanggang ngayon? Opo, nandun pa. At saka hinahanap ko sa YouTube yun eh. Wala, hindi ko makita sa YouTube. Pag nakita mo, bigyan mo ako ng kopya. Hindi ko na makita eh. Sana may magpadala ng kopya sa atin, ano? By the way, nakita mo ba yung banner namin na ginawa, yung promote namin sa Radyo Pilipino America Facebook? Na ikaw ang guest namin ngayon dito. Ang Gawad Awardee na walang iba. Ay, by the way, congratulations! At nakuha ka ng Gawad America. Nako. Ano ba yung napanalunan nyo, Miss Laila Hermosa? Ano ba yung napanalunan nyo? Nako, maraming salamat. All-time favorite na. All-time favorite actress of Philippine movies. Thank you talaga sa Gawad America, sa board of panels nila, at saka sa mga pumili sa akin. Maraming salamat. And syempre, lahat yan, yung sa taas, dahil yun ang nagbigay sa atin ng lahat ng mga blessings na natanggap natin, at saka yung mga fans natin. Amen on that, Miss Laila. Thank you talaga. At nakikinig si Mr. Alfred Yumol ngayon sa atin, Miss Laila. Nako, thank you. Nakausap niya daw siya. Nakausap ko, nagtatanong ako sa kanya dahil kasi sabi ko, meron akong mga ibang kaibigan na kagaya si Margie Brasa, baka daw manood siya. So sabi ko, paano ba yan? Saan ba bibili ng ticket? Magkano ba yung ticket? And all of that. So inalam ko, kaya tinawagan ko siya. So kung, let's say, may bibili na ticket, ang ticket kasi is $100 para may dinner yun. Oo nga, yun nga ang sinabi sa akin. Pwede na lang umorder sa akin dito sa San Diego para maibigay ko kagad yung ticket. Okay, thank you. Yung mga listeners na gustong bumili, dito na lang sa iyo sa Radyo na gustong Pilipino. makita si Miss Laila Hermosa na abutin ng award niya. Thank you. How excited ka ba sa pagpunta mo sa Celebrity Center on November 7, ang Gawad America? Excited na excited. I am really blessed and honored. I'm humbled by the award na ibibigay nila sa akin, and talagang I'm very grateful sa lahat. That's another good achievement. Yes, Thank you. Of course. At syempre, darating dyan si Mr. Boy Abunda. Si Kuya Boy Abunda. Kilala niyo ba si Kuya Boy? Excited nga ako na makikita ko ulit eh. Yes, si Kuya Boy. Darating din si Norma Ledesma. Kilala niyo ba si Norma? Nakakausap ko siya once in a while. Sa Facebook sila ni Karina Afable. Yes, Karina Afable. Si rin, darating din si Richard
Richard Bonin na nasa ano yata. Nakasama ko si Richard Bonin dun sa isang movie. Bale, nag-abot pala kayo yung anak? Si Matar. Oo. Si Matar. Oo, siya ang leading man. Ako yung supposed to be diwata na naman doon sa movie na yun. Sa movie na yun. Kaya excited din si Richard, nakausap ko na gustong-gusto rin niya. Wow, dahong gano'n. Sabi ko maraming artistang pupunta yan, lalo na yung mga nakuha nila sa LA banda. Oo, pero maaga pa, pupunta na ako ng LA dahil may press conference pa pala. Oo, may press con before the event. Hindi yata, November 5 yata yun. Oo, hindi ko pa alam yung exact date. Sabi sa akin ni... November 5 yon, 7 naman yung awarding. So, nandun din kami. Pupunta kami rin para sa press con. Kasi darating din si Miss Osang Postanes, yung grand final champion ng X Factor UK. Pero gusto ko rin i-congratulate ang Radyo Pilipino America dahil kukuha din ng award. Yes, pupunta rin kami Arineto, si Attorney Erwin Bautista. Kaya nagpapasalamat din kami sa Gawad America at nabigyan kami ng award. Congratulations sa inyong lahat dito. Thank you, Miss Laila. We're so proud na naging most outstanding radio station of the year kami. Nako, you deserve it naman talaga. Kaya magkikita-kita tayo doon. Kaya pupunta kayo doon. Of course. Siyempre, susuporta tayo sa Gawad America para at least makita rin natin yung mga ibang artista na nandito na sa Amerika at meron din pupunta na galing sa Pilipinas. Like, for example, I think Sylvia Sanchez will be there too. Pupunta rin si Sylvia Sanchez at saka pupunta rin yata si Edgar Mande. Kilala niyo si Edgar Mande? Pupunta rin si Edgar Mande. Nasa LA siya. Pupunta rin siya. Kaya... narinig ko rin si Sandro Zamora din yata, tsaka si Raul Aragon. Pupunta rin niya. Hindi ako sure kay Sandro Zamora. I think Raul Aragon pupunta. Raul Aragon, pupunta rin yata. Kaya maganda tong pagsasama ng mga artista na magkikita-kita. Parang ito na yung PAMAS Award, parang Gawad. Dito sa States, Sa State, ito na yung parang gathering of showbiz. Di ba? And also, kasama rin natin dito si Miss Katrina Benper, tatanggap din siya ng award. Congratulations din kay Kat. Nasa Pilipinas pa yata siya hanggang ngayon. Masipag na masipag yung babae na yun. Kaya abangan natin yan yung Gawad America na mangyayari on November 7 Celebrity Center, Hollywood, California. Sana makita natin silang lahat doon. Magkita-kita tayo doon. At the same time, alam mo, ito ba yung last movie mong nagawa, itong Karma? Hindi. Hindi. Hindi Karma. Marami akong ginawang movie. Kasi yun ang pinakita ko kasi unang-unang shot pa lang ikaw na kagad yung senior kagad ni Dante Barona. Dante Barona ba yan? Rivero. Hindi. Dante Rivero. Kami ba ni Dante Rivero? Hindi, si Tommy Abuel yata. Hindi ko na matandaan. I-play natin para mapanood ninyo. Hindi ko na matandaan. Dante Rivero nga. Dante Rivero. Never shot sa long time. Kuha kagad, di ba? Siya kagad na Karma. Ayan. Di ba? Pinanonood namin yung yung pinost natin sa Facebook na pelikulang Karma. Na sila kagad ng unang scene na pinakita roon. Diba? Saan nga yun? Gusto kumain ng music? Bakit gano'n? Saan yan? Pakiramdam ko yung nagkita na tayo ng shooting sa Pilipinas. Hindi. Saan lugar? Alam mo, pagka ganitong nagiging season ka, marami ka mga bagay na big, round, hindi ko na maalala. Mysterious. That was way back in the 80s, kaya hindi ko na matandaan. Sorry. Kaya hindi mo na rin sa dami, no? Ilang pelikula ba yung nagawa mo? Actually, nung it's about over 50. 50. Kaya lang yung mga titles hindi ko na matandaan yung iba. Hindi mo na matandaan yung mga There was a time naglist ako ng mga titles. Nung time na yon na naglist ako, it was nasa 40 something.
sabi ko, I'm gonna keep this para meron akong kopya. Hindi ko naman sa pagkakatago ko, hindi ko na matandaan kung saan ko Pero at least meron sa mga YouTube, sa YouTube. Nagulat nga ako na meron pang nag-post ng yung mga movies na ginawa ko. Sabi ko ba, nakakatuwa naman na may mga nagsisearch. Diba? At saka sa Radyo Pilipino Facebook, may mga tagahanga kang diba? Mga nag-comment doon na nakita nila na, yan pala yung si Miss Laila na hindi mo ka-Facebook. Na nasa Radyo Pilipino America, doon kanila nakita sa, mismo sa Facebook, diba? Sabi ko nga, nakakatuwa naman. Akala ko, nakalimutan na ako, hindi no? Hindi pa rin kasi pala. Napakarami pa nila. Kagabi, makausap ko mga ka-Facebook ko, mga kaibigan ko, mga co-worker ko. Wow, sabing ganun. Ano ka na? Sabing ganun, oo nga, hindi ko nga dati yung nahangaan ko sa magandang mukha, sabi ko ganun, makakaharap ko na siya bukas ng gabi. Sabi ko ganun, talaga. Napakaganda niya, napakabait. Sabi nilang ganun. Mga taga-Paranaque po. Naku, maraming salamat. Pakisabi sa kanila, maraming salamat. Taga Paranaque. Mga anuhan po ni Alma Moreno. Mga kaibigan. Yes po. That's nice. Huwag mo ako ipupo, ha? Para naman tanda ko. Okay. Ayaw niya, Okay. Miss Laila, may question lang ako. Ano yun? Okay. Ano pong dahilan bakit hinto na kayo sa paggagawa ng pelikula? Kasi wala namang kumukuha sa akin dito sa Amerika. Ayaw nilang dito mag-produce. Nandito na kami lahat. Nagpunta na kami, yung buong family ko nandito. So, hindi na ako nakabalik ng Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik na ulit. Ganun na katagal, 20 plus years na. Kailan ka umalis ng Pilipinas? Since 83 pa kami 1983. dito, pero yung last akong nagpunta ng Pilipinas was 1993. From 1993. That time, 1993, hindi na ako nakabalik ulit. So, kaya yung mga tao naman, hindi nila alam kung nasaan ako. Kaya hindi rin nila ako makontak. Bale, ito na lang lately, nung sumasama na ako nag-join ako ng Lions Club with Katrina nga. Yes. That's the only time lang na parang naglalalabas ulit ako. Na-expose kayo. Na-expose ulit. Yeah. Kasi talaga by nature, homebody ako. Yung labas ng labas. Kaya ngayon, since nag-join ako ng yung Lions Club, may mga affairs na i-invite, naglalabas ulit. Nakita ko na ulit yung mga ibang friends ko sa showbiz na matagal ko nang hindi nakikita. Nakakausap ko na ulit sila. Alam mo, Merlin, nagkaroon kami ng project para sa Yolanda victim. At isa si Miss Laila ang namahala doon para sa mga artista, di ba? Thank you. That's great. Thank you. Madam Laila. Sabi sa'yo, wag na yung mga paano mo ba nakumbinsa yung mga artistang mga kaibigan mo para magpunta rito sa San Diego na walang bayad? Kasi alam mo naman talaga tayo, no? I mean, hindi lang naman tayo, kundi I think people by nature, basta tutulong tayo sa kapwa natin, hindi mahirap gawin. Basta meron tayong purpose, madaling gawin. Yun lang naman ang importante. Nakita nila yung nasa lanta, talagang nakakaawa naman talaga. At saka bukal sa puso. Oo. Kaya marami talagang gustong naghahanap din sila ng way kung paano silang tutulong. Nagkataon lang na meron tayo naging project na para makatulong tayo. Kaya nag-join na sila, sumama na sila. Pero alam mo, Marlene, hindi lahat ng artista gano'n na nagbibigay ng free services. Although hindi na natin sasabihan kung sino yung mga artista na yun. Pero meron, di ba? Meron na hindi pumayag na walang bayad talaga. Kasi kaya nga, madalas ako magsalita ng opo sa inyo dahil the way of respect, kasi kilalang kilala kayo noon na isa sa mga magaling na artista, isa sa pinakamagagandang mukha sa showbiz. Kaya andun yung taas ng respeto ko sa inyo, and then namit ko kayo in person na napaka down to earth pala ninyo. Maraming salamat. Kasi marami naman dyan na talagang in front lang sila talaga, magaling makisama, behind wala na.
Maraming ganyan salamat daan. naman. Pero naramdaman ko naman sa inyo, Miss Laila, na hindi naman kayo ganun. Oh, nako, thank you talaga. I'm glad. Thank you. Ilang pelikulang nagawa nyo kay The King, si FPJ? Parang parati yata kayo naging kasama sa pelikula niya. Actually, marami kaming dapat nagagawin ng mga projects. For some reason, laging hindi natutuloy. Yung pinaka-last na movie na dapat nagagawin ko with him, bigla namang dito na kami. Kaya yung script, nung last na ginawa niya, supposed to be nakasama ako dapat, yung pangalan ng leading lady niya doon sa movies mismo is Laila, hindi na nila binago kasi ako nga dapat yung lalabas doon. Nakalimutan ko na kung sino yung lumabas doon sa role na yon na nung time na yon na hindi na ako nakabalik, nandito na ako talaga. Wala, hindi ko na nagawa yung movie. Kami ni Rani, isa lang yung ginawa namin na natuloy. Maraming yung mga plinano na dapat matuloy. Laging may nangyayaring aberya, hindi natutuloy. Pero hindi naman kasi ako na typecast kahit kanino. So parang naging leading man ko, halos lahat ng mga naging... Actions game, gano'n? Hindi lang action. Well, naging leading man ko si Jay Ilagan ba? Action, siya? Dramatic actor yun. Ginawa namin yung A Star is Born. Si Christopher De Leon, yung I think is Katumbas ay Buhay. Maraming naging leading man ko si Vic Vargas, naging leading man ko si Dante, naging leading man ko si Ronaldo Vic Vargas ba? Patay na? That's what I heard. Hindi namin masigurado. Oo, nabalitaan ko, sabi natake daw sa puso. Marami akong moving ginawa. I think with si Vic, si Pingoy, I think mga 3 movies or 4 na movies yung ginawa namin. Si Ricky Belmonte, ang dami naming moving ginawa. Kasi dini-request niya talaga sa mga producers, ang gusto niyang leading lady, ako. Si Ricky Belmonte. Oo, kaya ang dami naming ginawa ng movies. Naabutan mo pa rin pala si Ricky Belmonte, no? Oo. Sabi ko, baka ma-typecast naman ako na parang leading man ko siya. Anong pelikula yung anong pelikula yun? Urduha ba yun? One of, Ursula is someone else. Ang isa sa mga natatandaan ko ng movies na ginawa namin is Madugong Daigdig ni Salvacion. Madugong Daigdig ni Salvacion. Pero marami kaming ginawa. Siguro kung may mga 5 movies yung ginawa namin. Ni Ricky Belmonte. Oo, kasi matini idol si Ricky Belmonte noon di ba? Ang dami kong mga naging leading man. Si Jordi Fernandez din. Siya yung first leading man ko. Siya ang first leading man. Dun sa Manang Biday sa Maynila. Hindi pa siya Rudy Fernandez at that time. Bago pa lang, well, he has the name pero hindi pa siya ganun kasikat. Jay Ilagan, Ricky Belmonte, FPJ, si The Boy, Vic Vargas, puro patayin. Sabi ko naman ang sinabi ko. Diba? Roel Verhel de Dios, buhay pa. Buhay pa? Naging kapartner mo rin yun. Sino pa hindi mo, hindi. Si Dante Rivero, buhay pa. Buhay pa, di ba? Si Dante Rivero. Marami pa. Marami pa. Pati si Vic Silaya, naging leading man ko rin. Patay na ba? Marami akong mga naging leading man. Marami na. Hindi ko na matandaan yung iba sa Tagal, Pero si Tony Ferrer, buhay pa rin, di ba? Naging leading man ko rin si Tony Ferrer. Falcon X44 ba yun? Ang dami talaga niya naging movie noon. Ang dami-dami. Halos hindi ka na makalimutan talaga ng mga tao dahil sa mga movies na nagawa mo. Pero may nag-text dito. Kamag-anak niyo ba si Christine Hermosa? Ang daming nag-iisip, akala nila anak ko si Christine, pero hindi. Ganito yan, kasi yung Hermosa, hindi naman yan yung talagang apelido ko. Hindi pala yan. Kinuha yan doon sa apelido ng mama ko. Mahaba masyado yung apelido ng mama ko, pinutol namin, kaya naging Hermosa lang. Ngayon, si Tessie Tomas,
Tessie Tomas. Yung nanay din niya, si Laura Hermosa. Oo, Laura Hermosa din. Oo, another Hermosa. Pero wala kaming relation Walang din. relation. Pero may mga nagsasabi sa akin, di ba si Tessie Tomas, kapatid mo sa Hindi wala po. kaming relation. May isyong ganon. May isyong ganon. Oo, na... si Christine, ginamit lang niya yata Hermosa. Hindi rin yata siya Hermosa. Ay, di rin. Screen name lang. Kasi alam mo Screen sa atin name. sa Pilipinas, di ba, pag matagal nang wala yung artista, sabihin, gamitin natin yung ganitong pangalan para kasi at least common name eh. Common surname. Hindi, ang alam namin noon, si Christine Hermosa is Hermosa ang talaga apelyido niya kasi meron siyang kapatid na Catherine Hermosa rin, si Catherine. Doon sila sa tabing ilog. And that's where nasabi namin, yan na ang kapalit ni Leila Hermosa, yan, si Christine, gano'n na kami. Kasi di ba isa siya sa magandang mukha din. Ang ganda ng mukha niya. Sabing gano'n, oo nga, sabing gano'n. Naalala ko na kung saan ko nakita yung poster niyo po na White Castle. Dito sa Mali po Ginubatan. Doon sa dalawang matanda na yun na nandoon sila, isang kubo, nandoon yung nakadikit talaga yung poster niya, ang lumang-luma na malapit sa kusina pa. Sana kung ando doon pa, kunan nila ng litrato, no? Pag bumalik ako, Miss Laila, sige ha, kukunan ko ng picture yun. Pag nandun na. Naku, gusto kong makita yan. Pati yung mga ibang ginawa kong mga commercials noon. Pero ano yung last movie na nagawa mo na hindi mo na matandaan? Isa sa mga latter part bago ako magpunta dito ay si Matar. Si Matar. Isa yun sa mga yung last part. Yung kay Richard Bonin yun. Yung kapatid ni Alicia Alonso, si Anthony Alonso, naging leading man ko rin siya. Hindi ko na matandaan yung movie na ginawa namin. Anthony Alonso. Action din yun. Kapitbahay namin yun sa Orqueta. Mabait na, na tao yun. Anak ni Alicia Alonso. Ay, kapatid yata. Kapatid, oo. Si Ramon Zamora, naging leading man ko rin siya. Gumawa rin kami ng movie, yung Return of the Dragon. Sa Baguio ba yan? Hindi, ang ginawa ko sa Baguio, Loose Connection, ang leading man ko doon, si Derek Carmona. Pero maraming lahat halos ng mga comedians kasama ko doon. Ang producer noon si Baby K. Jimenez. Kung natatandaan mo pa yung reporter na si Baby K. Kasi nakita ko kayo gumagawa ng filming sa Baguio pero hindi kayo malapitan pa noon. Kasi bakit naman hindi malapitan? Hindi kasi, siyempre nagsushooting pa eh. Bawal mga estudyante pa lang naman kami noon. So, napadaan lang kami, Leila Hermosa, and then, kasi meron pang kapatid doon si si Alma Moreno, si Laksamana, dito sa baba ng St. Louis nakatira. University. Yung Loose Connection ang ginawa ko doon. Nandun kami sa Baguio noon. Kasama ko naman sa Loose Connection, yung mga comedian sila, Balut, Tange, Nova Villa, si Padilla, si Dencio Padilla. Bentot, puro mga comedians yung kasama ko doon sa Loose Connection kasi comedy nga. Naging leading man ko rin si Yoyoy Villame dun sa Baroque Gusto Hong Kong. Baroque Gusto Hong Kong. Nag-artista na yun si Baroque. Talagang ang dami Ang dami. Anong feeling pag napapanood mo sa YouTube yung mga pelikula mo? Natutuwa ako, kaya lang maraming mga disappointed ako kasi maraming yung mga movies na pinalabas nila doon is inedit na nila ng gusto. So maraming mga to me, magaganda yung mga scenes na yon na inalis nila. Kasi mahahaba masyado. Usually yung mga nag-upload sa YouTube, hindi naman yung mga producer yan individual na tao yan. Hindi, yung mga producer, nung bago nila ilinabas sa... Kasi yung karamihan doon, yung iba, ini-international release nila ini-edit na nila. So, disappointed ako na maraming mga scenes na, edited. Maraming ini-expect ako na scenes na wala doon. Pero alam kong kinunan yung ganong eksena. But I'm happy kasi nakikita ko yung sarili ko na
alam mo, maganda yung mga, maswerte yung mga artista ngayon, ano? Kasi yung mga artista ngayon, pwede silang magkaroon ng copies ng mga movies na ginawa nila o TV shows. Yeah. Kami noon, wala kasi hindi pa uso noon yung mga DVD, VHS, lumabas yan years after. Yung Betamax na lumabas. Yung Betamax nung lumabas yan, wala namang nagbe-Betamax ng mga artista ng mga movies nila noong time na yon. Kasi yung producers, hindi naman nila pinapalabas sila sa, pagkatapos sa Manila, sa provinces, hindi naman sila nagtitape ng ganyan para sa mga artista nila. Natatandaan ko pa yung Betamax, yung 1,000 dyan sa my wall na nun, doon mo panunuorin eh. Yung gano'n. Yung mga first year high school ako nung first time ko makakita ng Betamax na pinaplay nila doon sa bahay ng uncle ko. Kaya kung meron man tayong kopya niyan, hindi rin naman natin maiko-convert ng DVD, hindi naman tayo marunong, wala tayo ng mga gadget. Yeah. Okay. Pero at least ngayon, yung mga pinalalabas sa TV, pwede nang i-record yun, di ba? Meron ng recording yung mga nasa TV, nag-download na siya. That's true. Kaya lang kadalasan ng mga pinapalabas nila sa TV is yung mga movies ng mga artista na mga bago na lang. Hindi meron din. Ang Cinema One Global. Meron. Pinalalabas din ang mga lumang pelikula ng Cinema Global. Black and white. Na minsan nakikita mo black and white. May color pero yung kulay niya is faded. Oo. Depende yon sa sa kung ano yung pelikula, kung black and white siya o hindi. Pero merong, ang Channel 2, meron silang station dito, Cinema One Global. Oo. Pinalalabas na lahat ng pelikula ng mga Pinoy. Magmula pa ng simula hanggang sa doon nare-record talaga yun. Maganda, no? Nasa Amerika yun, ha? Usually, yung niyan, Direct TV ang nagpo-provide niyan. Cinema One Global. Global. Iba naman yung sa Pilipinas. Okay? I-save ko at baka makalimutan ko yung Cinema One Global na yan. Para matandaan ko. Kaya lang sa ano yan sa Direct TV yun Meron silang Channel 2 na marami silang station dito sa Amerika. Hindi lang TFC, meron silang ANC. Ito yung news channel, international channel ng ng ABS-CBN. Kaya marami-rami doon. Doon siguro nakukuha nila yung mga ina-upload naman nila sa YouTube. Yung mga late 90s nakikita ko yun, Cinema One, ganyan. Napapanood ko. Yung mga old movies talaga. Yeah. Pero sa akin naman, namili ako talaga ng mga nag-sale. Kinuha ko yung mga kung ano gusto kong movie. Mga VHS? VHS. Yes. Mahirap VHS. Na ngayon yung mga... VHS, wala ka na makuhang kung saan may piplay na machine. Wala na. Meron naman nagbebenta ngayon, kino-convert para sa CD, i-convert sa CD. May ganun. Kaya, sa DVD. Sa DVD. Kaya naman, talagang ibibigay mo na yung copy sa mga talaga, mga video house. Magagawa na sila ng mass production para ibenta nila. Ganun. Kaya, ikaw mismo, pang private mo lang, pwede yung magpagawa ka roon dahil pelikula mo yan. Kasi marami akong mga ganyan noon. Namimila ko dito sa Hollywood. Bibiling ko talaga yan. Tapos saan Hollywood? Hollywood. California? Hindi, Hollywood. Dito sa National City? Dito sa may, ng Seafood City, yung Hollywood Video. Namimila ko kasi kaibigan ko nga sila. Tapos punin ko, tapos i-stock ko sa bahay doon. Pag pinadala ko sa Pilipinas, bibila ko ng CD na gano'n. Tapos saka ko ipapatransfer sa kanila noon. Sige. Tapos saka ko na sila babayaran. Kaya meron din ako mga collection DVD pa rin doon, yung mga movie. Yung pinako-convert na niya. Yes, pinako-convert ko sa CD. Tulad kasi yung yung Cool Ka Lang. Kasi yung isang artista doon, anak ng kaibigan ko, si Marsan. Yun. Andito na sa, I think nasa Australia siya ngayon, nurse na siya ngayon. Yun, ipina-convert ko siya. Tuwan-tuwa yung nanay sa akin. Siyempre, matutuwa yun ng gano'n. Tuwan-tuwa siya, sabi kong gano'n, Bel, sabi ko ito na yung ni Carla Marsan siya. Yun. Kakatuwa naman. Pero Miss Laila, nakagawa rin ba kayo ng mga sa TV shows, mga ganon?
Marami akong mga TV shows na, well, wala akong sarili kong TV show kasi nung araw, wala pa yung mga soap opera na yan. Ang uso noong araw is mga live show. Live show. Or kung hindi man live shows, yung ano nga yung kay Charo Santos na hanggang ngayon yata. Maalala mo kaya? Maalala mo kaya? Yes. Metro Story. Oo, yun yung mga, pero tape na yung mga Tape yan. na. Diyan sa Maalala mo kaya, ilang beses nila ako inimbita dyan. Nag-co-host din ako sa Itbulaga during the time na, nung nawalan. Channel 7 nun? Channel 7. Nung time na wala silang co-host, bago pa maging co-host si Connie. Connie Reyes. Oo. So nag-co-host ako sa kanila. And then nagkaroon ako ng movie na sunod-sunod naman, sabay-sabay, 4-5 movies yun na sabay-sabay kong ginagawa. Naging tight yung schedule, kailangan kong mag-stop sa kanila dahil kasi hindi ko, syempre mas priority ko movies kesa yung TV. Kasi yun ang talagang, forte ko yung sa movies talaga. Yes. Pero sa TV, ang dami kong mga ginawang mga TV guestings. TV guesting. Anong ginagawa nyo sa mga TV guesting? Sumasayaw ba kayo? Hindi, kadalasan puro yung mga drama na mga TV shows na tinitape. Although may mga comedy na TV shows, kagaya ng yung show nila Dolphy noon, nag-guest din ako dyan ilang beses. Nag-guest ako sa iba't ibang mga TV shows. Yung show ni, ano ang pangalan niya? Si John Yang. Meron siyang Spinawin. Spinawin ba yung pangalan noon? Yes, Spinawin. Marami siyang game show noon na siya ang Si Jin Yang. Paborito nila akong kunin para guest doon kasi yung para maglalaro ka, para yung mapapanalo mo mapupunta doon sa mga contestant. Gustong-gusto nila ako kasi laging nanalo ko ng malaki para doon sa contestant kaya gustong-gusto nila ako iniimbita doon. Yung mga ganon, pero yung talagang soap na kagaya ng mga ngayon, wala pa. Sino ba yung kasama ni Jin? Pero, okay, ano ba yung pelikula na hindi nyo malilimutan, Miss Laila? Pero bago nyo sagutin yan, pahinga muna tayo. Sige, commercial muna. Eto muna, commercial muna. Okay. Babalik po yan si Miss Laila Hermosa. Live na live namin nakakausap dito ngayon sa Showbiz Watcher. Nako, biro nyo, gabing-gabi na rito, ha? Okay, pakinggan na muna natin ito. Thank you sa tubig. Daddy, tubig? Ang isang katulad mo.
Naroon ka, dito ako, hindi magkatagpo. Tawag ko'y di marinig, ba't kay layo mo? Lapitan man ay di mo matanag, pingit lang sa akin ay walang pakiramdam. Sayang na pagmamahal, paano ang pag-ibig ko na walang hanggan? Sana'y maghintay ang walang hanggan, hanggang makilala mo akong iyong mahal. Pagkako matutunan, ita'y kalimutan, baka pangako ko'y dumating sa kailanman. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Sana yung paglingap ay muli kong matikman. Subalit kong pag-ibig ay di mapigilan. Alalahanin mo kay tagal kitang hinintay. Narito ang puso ko, nilaan sa'yo. Pagod na nanginginig, baka magtampo. Naghihintay ang labi kong doon nito'y ligayang di mapapantayan. Sayang na pagmamahal, parang hangin lamang sa iyo'y nagdaan. Sana'y maghintay ang walang hanggan, hanggang makilala mong ako ang iyong mahal. Pagkago matutuhan, kita'y kalimutan, makapangako ko'y dumating sa kailanman. Sana'y maghintay ang walang hanggan. Sana yung paglingap ay muli kong matikman. Subalit kung pag-ibig ay di mapigilan. Alalahanin mo kahit pagkat kitang hinintay. Ay, pag-ibig,
sine, bawat eksena'y tunay mong mananamikan. Ay, pag-ibig, nakakabaliw, ay sobra. Bawat saglit, ikaw ang laman na aking isipan. Lahat ng oras Oo naman. Pero masaya. Tapos, yung susunod na gusto kong movie, yung ginawa ko ng movie na A Star is Born with Jay Lagan. Kasama ko rin dyan si Lotiski and Aurora Salve.
Yung nagkasabayan si Lotus King. Oo, magandang movie rin yung A Star is Born, kami ni Jay Ilagan. And isa pang paborito ko yung movie na ginawa din namin ni... Marami akong paboritong movie na ginawa ko. Yung ginawa namin ni Christopher, yung Katumbas ay Buhay, gusto ko rin. Meron pa akong ginawang movie na ewan ko kung natatanda nila, yung Iniibig Kita Padre Salvador. Si Vic Vargas ulit ang leading man ko doon. Sa Cebu naman kami nag-shooting noon. Doon ko naging close na gusto si Helen Gamboa. Kasi magkasama kami doon. Isa pang magandang movie yon. Isa pang magandang movie yun. Oo, yung Iniibig Kita Padre Salvador. Actually, maraming, buti natandaan ko yan. Nakalimutan ko na yan. Ngayon niya lang natandaan. Bigla dumabalik, ala. Ilang taon na bang nakaraan yun? Siguro mga... Oh, way back 200 pounds ago. Sabi nila, ay, tumaba na siya. Sabi ko, syempre naman, pagka tumatanda ka na, as you grow, not older but wiser, you tend to gain weight. Kasi syempre, ang metabolism mo, mabagal na. Tapos, ilan na yung anak na lumabas sa'yo. Mahirap na alisin yung pounds na na-gain mo. But anyway, ang importante, healthy pa rin naman. Healthy sa katawan, healthy pa rin sa ating puso. Ay, talaga. Sa pakikitungo sa tao. Yun ang number one naman, Laila. Si Miss Laila kasi parang hindi marunong magalit yan. Oo. Isa sa mga soft-spoken niya ng showbiz di ba? Na hindi mo siya makitang magtaray. Oo, magtaray. Mas mataray pa ang tingin sa akin. Hindi naman. Kaya nagkataray din tayo, pero depende naman syempre. Minsan lang nagalit siya pag nagalit, pero hindi sa showbiz talaga hindi, 'di ba? Hindi masyadong mga meron ka ba kayong nakaaway na before na sa showbiz? Sasabihin ko ba yan dito? Huwag yung recent alam ko yung recent na yung ba yung pinaka-recent na sinasabi? Ayun lang? Nung tumigil na siya na pag-aartista noon. Igulong na lang nila sa amin, mami. Huwag na natin sabihin dito para hindi. Pagka below the belt kasi, syempre anyone, kahit naman sino sa atin, pagka below the belt na yung ginagawa ng ibang tao sa'yo, talagang hindi ka mag-react. Hindi naman tama na papayagan mo na hindi kayo respeto ng tao. Totoo naman yun. Kung marunong ka magrespeto sa sarili mo, ipaglaban mo yung pinaniniwalaan mo. Yes, totoo yun. And one thing na masasabi ko, hindi ako natatakot na sabihin ko ano yung nararamdaman ko vocally pag alam kong tama ako. Yung part na yon maraming hindi naiintindihan ng iba. Sabi ng iba, ay nako, ano yan, matapag yan, wala yung pakialam. Sabi ko, hindi sa walang pakialam. Kaya lang, prinsipyo yung pinag-uusapan natin Correct. May prinsipyo akong tao. Gusto ko yung, pag ikaw rin respeto kita, respeto mo rin ako. Kasi hindi naman ako bastos na tao. Huwag mo akong babastusin. Kasi pag binastos mo ako, below the belt yan, kaya din kitang labanan. Pero yan. Ganun lang naman yun Ganun lang. Pero si Miss Laila, hindi parati nagagalit yan. Kung baga, minsan lang magalit talaga yan. Hindi yung tipong pupunta sa Lions Club na, gano'n. Hindi siya gano'n. Tahimik lang siyang tao. Nasa isang lugar lang siya, tahimik lang. At umingit di ba? Hindi naman kailangan magtaray. Magtaray. Kasi may iba dyan, nakataas ka agad ng kilay, di ba? Hindi nagtataas ng kilay Hindi nagtataas si Miss Laila ng Hindi kasi ako, Miss Laila, ever since na maliit pa talaga daw ako, nagagalit ang lula ko sa akin. Bakit kung nagsasalita ka? Wala kang formalidad. Anong formalidad po, mamang? Yung muso mo, nakangiwi, nakatas ang kilay mo. Titignan ko yung sarili. Alam mo ba, Miss Laila, nung bata yan, mahilig ng mga kaklase niya yan. Oo. Anong tawag ba? Nalimutan ko. Bully? Bully! Oo, bully yan ng bata. Ina-admit niya na bully talaga yan. Oo. Yes. Sabi ko nga, umatil tayo ng presko ng anti-bully sa LA. Ayaw ko. Hindi ako naging bully. Hindi naman ako bully, kundi
Sabi mo sa akin, bully ka noon. Bully na yun. Ano ka Kasi ba? mga kamag-anak ko, mga pinsan ko po, sa school, and kasi ang hilig nilang yung pag mayroon kaming, let's say, periodical test, may mga test kaming ganun, nasa likod ko na sila, yung mga mata nila naghahabaan. Ayoko naman yung, okay, magpapakopya. Magpapakopya ako, di syempre, ang grades ko naman bumaba, sila na, tataasan na nila ako. Ang gagawin ko, makabawi ako kasi nakopyahan nila ako. Magsusulat ako ngayon doon na isang coupon ban, bobo ako, wag niyo akong tularan. Tapos naglalambing-lambing ako, hindi nila alam, dinidikit ko sa likod. Pilya? Pero alam mo, masakit yung nabubuli nung bata ako. I think, I was 7 years old ako noon, nung grade 1 ako. Sa Anderson ako nag-grade 1 noon eh. Yung natatandaan ko yun, umuulan, meron akong payong. Yung isang classmate ko, kinuha yung payong ko, tinapon niya sa lapag, tapos tinatapak-tapakan nila. Marami sila, siguro mga 4 sila or 5 sila na hindi nawala sa isip ko yon hanggang ngayon, natatandaan ko yon na hindi maganda yung pakiramdam. Yung mga taong binubuli. Ayoko naman na, hindi ako talaga mahilig makipag-away eh. Hindi naman sa akin bully yun eh. Ang sa akin naman yung, napabawi lang ako sa... Alam mo, lagyan mo ng papel ang isang taong bata na gano'n. Mas it's a kind of bully. Hindi kami elementary na yan. Mas ka high school, lalo na ang high school. Sensitive na yan. Ano ka ba? Sensitive. Pero alam mo, ang advantage mo nasa Pilipinas ka. Sa Pilipinas kasi okay lang yan, napapatawad natin yan kasi common. Yes. Pero pag andito ka sa Amerika, hindi pwede, may batas dito. Pero Miss Laila, ang mga binubuling estudyante ron, syempre, nasasaktan din yan. Kaya lang, wala tayong roon, yung mga anti-bully, hindi kagaya rito. Hindi uso. Hindi masyadong uso. Ngayon, napapansin na rin sa Pilipinas kasi nga, nasa school na rin, pinagbabawalan na rin yung mga bully-bully na yan. Kasi nagkakaroon ng traumatic experience sa mga binubully ng mga tao. Yan ang hindi alam ng mga nambubuli. Na paglaki nila, natatandaan pa nila kung sino yung mga taong nagbuli sa kanya. Kahit sabihin mong high school, elementary na yung mga nakaraan, nandun pa rin yung sama ng loob. Hanggang sa reunion, magkikita sila. O ngayon, nasaan ka ngayon? Natandaan na talaga. Pinsan ko yung lalaki. Sasabihin nila, ikaw bully-bully ka, o ngayon, nasaan ka ngayon? Ako hindi ko na matandaan kung sino yung mga sa akin nun. Pero, kasi madali naman ako magpatawad no? Pero, yung incident na ginawa, hindi ko makalimutan. Sa akin naman, nung nangyari yon hanggang sa dumating sa classroom, yung teacher namin nakatayo sa, pintuan, binasa niya ng malakas, napatanga siya. Sabi niya, Roland, review. Sabi niya gano'n, anong nasulat niyan? Sino may gawa? Di siyempre ako, in denial. Tapos, nung tawanan kami, hindi naman siya nagalit, pero nung natapos na yung parang katuwaan, yakap-yakap ko siya, hinahalik-halikan ko siya. Alam mo ba, Marlene, na si Laila is a substitute teacher siya. Nagtuturo siya rin. Hindi teacher. Substitute ako sa isang unified school district. Unified school district. Pero sa sa clerical ako. Clerical. Akala ko. School secretary, kagaya today, tsaka kahapon, school secretary ako sa isang elementary school. Tomorrow, at saka sa Friday, magsa-substitute naman ako as attendance technician sa middle school. Middle school. So, hindi ako teacher, pero although, pagka tinatawag nila ako para mag-substitute para sa klase. Yung early morning, yung ACES or ESS, yun, we act as teacher kasi tinuturuan namin yung mga estudyante ng mga yung homework nila or ibang activities, crafts and everything, or computer. Marunong akong gumawa ng computer animation, pero yung basic lang. Basic yung lang. Mga ganon, sinishare namin, tinuturo namin sa mga students. Ganun pala yun. That's the only very time active. na... Very active siya. Pero mas active ako talaga sa insurance. Yun ang pinagkakabalahan. Yan ang pinagkakabalahan. Life insurance. Life insurance. Final expense. So, yun ang mga pinagkakabalahan. Pwede bang matanong natin kung anong life insurance to?
okay lang bang i-advertise dito yung company, di sasabihin ko, hindi ako, in fairness, hindi ako naka-tie up sa isang company. Maraming company. So, appointed ako ng a few different companies. So, bale, sabihin ko man yung isa, meron din naman appointed din ako ng kabila, you know. Maraming insurance company kang tie-up. Hindi lang iisang ganun pala. Tsaka sa sa Pathfinders. Kasama ko si OG sa Pathfinders. Sa Pathfinders Lions Club. Kasi sabi niya, kasama ko si Miss Laila. Tapos sabi ko, talaga, gusto ko siyang makilala. Mag-join ka sa amin. Sila, maganda. May papel na yan. Isasubmit na lang niya. Silang dalawang mag-asawa. Magandang mag-join ng Lions Club kasi active kami sa mga fundraising na events. Makakatulong ka talaga ng uso sa mga marami, lalo na doon sa mga blind. Tapos nagpapadala din tayo ng hindi tayo mismo, kundi yung Lions Club nagpapadala ng representatives na mga doktor sa Pilipinas para dun sa mga kailangan ng... Yun, Miss Laila, ang inaano ko, kasi uwi na nga kami sa Pilipinas, doon na kami magre-retire next year. So, gusto kong magkaroon din ng, kahit na paano makatulong-tulong din ako ng isa sa mga organizations doon. Kaya, ayan. Yung nga kay Miss, yung isang in-interview namin si Miss... Hindi kay Katrina? Yung sa school, may school siya. Sa Pilipinas, sa pinag-aaral yung mga street children. Si Miss Emma Cordero. Isang singer din. Singer din na street children. Yes. Na pinag-ano niya yung mga pinag-aaral niya. Then, meron siyang foundation doon. May school siya ron na pag-aari. Pinag-aaral ni Miss Emma Cordero. Ang lahat ng mga Oo. Mamimit natin siya. Awardee rin siya sa Gawad America. Galing siya ng Japan. Doon siya nagpe-perform sa Japan. Kaya award din siya, makikilala nyo rin si Miss Emma Cordero. Maganda yung gano'n. Kasi gusto ko, I'm excited. Yes, sir. Gusto ko kasi, Miss Laila, na yung blessing sa akin ni Lord, gusto kong i-share naman. Nice, maganda yan. Yung makapagbigay ka lang nung sa mga feeding program na yan, naka-join ka lang na gano'n, nakita mong kumain yung mga bata ng isang malusog na pagkain, it really, talagang sarap-sarap na sa pakiramdam mo yun. Malaking bagay lalo na ang dami-daming mga bata. Yung mga bata, ini-exploit na mga nakakaawa. Yes, totoo. Kung meron lang sana, sana yung mga mayayaman sa atin, kunin na lang nila yung mga street children, pakainan, paaralin, para may mangyaring maganda. Yung ibang mamayaman doon, pag binugaw yung mga bata, akala mo batang langaw na lang na, umayos nga dyan, baho-baho mo. Yung gano'n, may nakikita akong gano'n, oh my goodness. May narinig ako recently lang na gano'n ang ginawa. It's sad, but that's true, maraming gumagawa nun. Mag-join ka sa Hindi, may papel na siya, na-meet na rin niya si Miss Katrina. Inaantay na lang ni Miss Katrina yung papel, sabi niya, isasubmit na lang niya. Kasama lahat ng mga, silang dalawang, Yes. Kaya abangan na lang natin ang pag-ano niya. Oo. Miss Laila, balik tayo sa showbiz. Meron ba kayong, yung nag-aartista kayo nung panahon na yon? Sino yung mga friend niyo, mga close friends ninyo? Sa artista? Noon, yung aktibo kayo noon. Si Aurora Salve. Aurora Salve. Maganda rin yun, si Aurora Salve. Talagang close na close na close. Mabait si Au. Sino mas maganda sa inyong dalawa? Si Au, maganda si Au. Sino mas maganda? Si Au. Maganda si Au. Parang labanan kayo ng ganda eh. Kilala mo ba yun? Si Aurora Salve? Si Charito Solis. Younger version ni Charito. Si Au ang napakaganda ng kalooban. Si Aurora Salve, isa pang naging close namin, si Susan Henson. Maganda rin niya. Maganda rin yun. Oo. Si Marian, kaibigan ko. Marian Rivera, Marian de la Riva. Yes. Ano ba yan? Ang gaganda. Hindi ba kayo nagkakaroon ng labanan dyan? I mean, parang ang ganda-ganda ng kasama ko. Kailangan maganda rin ako. Ganon. Hindi ba ganon dati? Nung time namin, wala kaming
wala kaming ganun eh, yung no, hindi kami nagkaroon ng ganyan. Na feeling na kailangan maganda rin ako, kasama ko sila ganito o ganyan. Professional rivalry, wala kaming ganun. Wala kaming selosan, wala kaming inggit. Well, at least kami nilaaw, no? Hindi kami nagkaroon noon. Kasi, yung nakikita namin during that time is yung friendship namin sa isa't isa. Friendship ninyo. Oo. So, nasaan na ngayon si Aurora Salve? Nasa LA. Nasa LA. Oo, si Marian de la Riva naman? Nasa New Jersey. Meron po siya sa isang doktor. Si Hilda Coronel is in LA. Alam ko, si Hilda. Pero naging kaibigan niyo rin ba si Hilda? Actually, we go a long way. Si Hilda Coronel, nagkasama kami sa MLQ kasi doon siya talaga pumapasok. MLQU? Oo. Sa Quiapo? Sa Quiapo. Doon ako nag-MLQ. MLQ. Doon sa may Hidalgo Street? Oo, doon ako nag-high school. Quezon yan. Sa high school nila. Tapos kumuha ako from there, nag-move ako sa Philippine School of Interior Design, kumuha ako interior designing sa Cancha Palma. Si Hilda pala doon nag-aral? Oo, doon siya nag-high school. Nag-high school. Siya nag-Meridol. So, nung nagkikita kami doon, hindi naman kami naging close. Recently lang kami nag-uusap ni Hilda talaga. Recently lang kami naging parang magkaibigan talaga. But before, hindi kami nagkaroon ng chance magkasama sa pelikula. Not sa pelikula, not sa any shows or anything. Pictorial, nagkaroon kaming pictorial once na magkakasama kaming tatlo. Si Marian de la Riva, si Hilda Coronel at saka ako. But that was it. Pagkatapos nun, hindi na kami nagkausap. Kaya hindi kami nagkaroon ng chance na maging close. Ito ba yung private school yung sinasabi nyo MLQU? Private ba to o public? Private ang MLQ. Merong MLQ na public, merong MLQU, yung may university, yun ang private school. Hindi. Private ang high school ng MLQ. University. Oo, yes. MLQ Meron din sa Division of City School na Manuel L. Quezon High School, dyan sa may Blumentritt. Meron din. Ay, hindi ko alam. Pang-public naman yan. Yung sa inyo, yung sa Quiapo. Oo, yung sa Quiapo. Yun. Yung sa atin. Oo. Private school yan. Malaking school din yan. Malaking isang compound yan eh. Actually, yung mga magagaling na lawyers ng Philippines noon, galing ng graduate ng MLQ. Oo, yan ang balita nga. MLQU. Mahusay na eskwelahan niya noon eh. Mahusay talaga yan. Hanggang ngayon. Pero alam ko wala na yata ang high school na ano na yata. Tapos na. Naalis na yata ang MLQU. Tapos yung college nila, ang laki-laki ng yung main building. Oo, yan yung main building at saka new building. Meron pa, di ba? Nung first year na pumasok ako doon, nung nag-first year ako, bale naging Miss High School ako. Tapos naging Miss MLQU. Tapos, naging Miss High School, Miss University, tapos Miss MLQU. Ngayon, sino naman ang mga kaibigan nyo na ngayon? Ngayong hindi na kayo active sa showbiz. Na artista? Artista. Kami pa rin ni Ao, magkaibigan magkaibigan pa rin kayo. Tapos sabi ko nga sa'yo, lately nagiging kaibigan ko nga si Hilda dahil ngayon lang kami nagkaroon ng chance. Nagkakausap na kayo ni Hilda. Oo. Marami, nung time na active ako, sino pa ba ibang mga naging close? Si Edna Diaz. And Josephine Garcia. Maganda yun. Si Josephine. That was then. Ngayon, hindi ko na alam kung ano na nangyari kay Jo. Si Mirna Castillo. Naging close ko rin si Mirna Castillo. Si Mirna Castillo is a very good person. Mabait na bata. Yan yung ano ni Ray de la Cruz, di ba? Siya yung nag-bold. Yan ba yung nagpakamatay? Nagpakamatay ba siya? Hindi I hope she's still alive. Hindi ba ba? Hindi natin ma-check okay. Sino ba? Marami kasi. Hindi na natin di ba? Kay Ray de la Cruz. I started sa show business na ako talent din ako ni Ray de la Cruz. Talent din kayo ni Ray de la Cruz pala. Ako na actually, ang unang-unang talent niya is Sandro Zamora. After Sandro,
well, during the time na talent niya si Sandro Zamora, ako yung next na naging talent niya. Ganun pala. Pero si Sandro, sumikat na. Naging leading man ko si Sandro. Meron kaming ginawang movie na Visayan movie na hindi ko talaga maalala ang title hanggang ngayon. Pero ginawa namin ito sa Cebu and Davao. Hindi ko matandaan ko. Natatandaan ko si Sandro Zamora, naging kapartner ni Vilma Santos yung sa Darna eh. Oo. Yung si Sandro Zamora. Nasa LA na siya ngayon. Nasa LA na. Oo. Ngayon, si Sandro, tapos noon, si Susan Henson naging talent ni Ray de la Cruz. Pagkatapos ni Susan Henson, doon niya naging talent si Mirna Castillo at si Rio Locsin. Si Rio Locsin is Ray de la Cruz. Oo, Ray de la Cruz din yan. Oo. Parang natatandaan ko na yung Mirna Castillo, pero hindi siya yung nagpakamatay. Ay, mabuti naman. Hindi siya nagpakamatay na tao. Nagpakamatay na. Marami eh. Merong Pepsi Paloma. Doon niya naging, yung mga after. Maraming mga bold star na nagpakamatay. Yeah. Oo. Pagkatapos niyan si Rio, doon na siya nag-concentrate ng mga puro bold star na. Mga bold Pero star. si Ray de la Cruz is a very good person. Mabait na tao. Mabait na tao. Kaya lang, syempre, iba-iba naman ang nauso kasi yung bold kaya nakisama yes, natatandaan ko noon, pinukpok siya ng mic ni Miss Divina Valencia. Yeah, pinakawawa naman. Diba? Napanood nyo ba yan? Kay Intay Badita. Pinukpok. Ako lagi din ako nagigest sa show ni Ate Lutz. Kasi ang daming issue kay Ray de la Cruz noon doon sa mga... Kasi matapang di si Ray de la Cruz magsalita, di ba? Yeah. Siguro napikon doon parang napikon yata si Divina Valencia ron eh. Mabait siya. Kaya lang nung time na Taklesa. Yun na yung time na nauso na yung mga bold. Oo, yung mga bold. Nagkakairingan na sila ni Rading Carlo. Oo, yan. That was the time. Ano na siya taklesa na siya talaga siguro napikon si Divina Valencia ng pinokpok ni Divina. Alam ko yun. Natandaan ko yung pinokpok. Oo, naalala natin. Naging issue yan. Oo, naging issue talaga yan. Talaga mabait siyang tao. And I'm grateful kasi dahil mabait naman siya. Hindi naman niya ako in-exploit, in fairness. Alam niyang, conservative ako eh. Modern ako, but at the same time. Naalala ko tuloy si Christine Garcia, Exploitation, yung pelikula niya. Uy, andito din si Christine Garcia. Oo, nandiyan Las Vegas. Las Vegas yata siya. Oo, lumaki na siya. Oo. Lumaki na rin, kaya nakakatawa pag nagkikita-kita kayo, no? Oo. Yun ang maganda roon. Maganda rin. Pero, Miss Laila, nagkaroon ba kayo ng awards? No? Na-nominate ba kayo sa mga pelikulang nagawa ninyo? Alam ko, nominate lang pero hindi ako nagkaroon ng awards. Oo. Sa mga pelikula, anong pelikula yung na-nominated kayo? No? Hindi ko naman. Hindi mo matanda. Ano ba yung pinaka-biggest challenging role na nagampanan ninyo? Yung Maria Makiling. Maria Makiling. Bakit? Maraming magandang movie kasi maraming magagandang eksena na maganda talaga. Pati yung time na supposed to be kasi sinunog ako dun sa movie na yan eh. Yun yung pinaka-challenging doon, yung part na, nung ginawa na yung part na sinusunog na ako. Ganun pala. Yung Maria Makiling. Nasa YouTube na ba yan? Noon, nung araw, nakita ko yan once pero hindi kompleto. Baka a small portion. Sana merong mag-upload sa YouTube para at least mapanood natin yung Maria Makiling na hindi malilimutan ni Miss Laila Hermosa na pelikula niya. Yun ang paborito. Pinaka-challenging role niya. Ano kaya ang ginawa ni Miss ron? Isa pang maganda yung Huling Babae sa Daigdig. Gosh, hindi ko na matandaan kung sinong naging leading man ko doon. Ang dami pa na naging pelikula talaga. Ikaw, ano napanood mong pelikula ni Miss Laila? Hindi ko matandaan. Alam mo, napanood ko nga yung Karma. Yung Karma, yan. At saka yung kasama niyo si Ricky Belmonte. Yun, oo. Hindi ko matandaan, pero alam ko, kilala ko. Si Miss Laila Hermosa as a magandang artista noon, maraming mga pelikula. On my young age, na kayo talagang alam ko, kilala ko siya, kaya sabi ko, ay, yung pinapanood ko at hinahangaan ko.
makikita ko na bukas. Oh. Kaya tuwang-tuwa ako yung sinabi niya. Yes, oo. At saka gabi na rin, siguro it's time for us na magpaalam na si Miss Laila. Yes, Oo, para hindi na siya gabiin kasi alam mo naman masyado ng gabi sa hindi siya pwedeng magabi. Maraming salamat. Yes, pero bago yan, yung Gawad America muna para sa mga gustong pumunta para mapanood kayo. Iniimbitahan ko po kayong lahat na nandito sa Amerika at saka yung mga gustong mag-fly dito sa Amerika na kung sana makapunta kayo sa Gawad America Awards na gagawin sa November 7 sa Scientology Celebrity Center ng 7 o'clock ng gabi mag-uumpisa. Ang ticket po dyan ay $100 pero may kasama na yung dinner. Pwede po kayong bumili ng ticket dito sa Radyo America, kay Radyo Pilipino dito sa Amerika, kay OG, I'm sorry. And congratulations din dito sa Radyo Pilipino America dahil isa din kayo sa mga awardees. And sana po magpunta kayo, sana panuorin nyo yung awards night. Isang napakagandang event po yan. Maraming mga mag-a-attend din ng mga artista, marami ding mga presenters. I think kinukuha din yata nila si Au para isa sa mga presenters. Presenters? One of the presenters. Okay. Oo, at saka yun na nga si Edgar Mande, I heard na isa din daw sa mga awardee, presenters. I see. So, inuulit ko po, sana magpunta kayo, manood kayo ng aming, hindi, sinabi ko ng amin kasi i-awardan ako. Oo, yes. Manood kayo ng awards night ng Gawad America sa November 7, 7 o'clock sa Scientology Celebrity Center at mabibili niyo po dito ang ticket kina OG. So, yes. Punta kayo. Gusto ko rin i-take ang privilege na ito, ang opportunity na ito para pasalamatan kayong lahat dito sa privilege na binigay niyo sa akin para makasama ko kayo. Magkausap-usap tayo. At first time yung nakarating ng Radyo Pilipino America. First time ko talagang magpunta dito. Actually, OG, first time kong magpunta sa radio station after years. So many years. So many years. Hindi na ako. Talagang nung time na umalis ako ng showbiz, that was back in the 90s, early 90s, hindi na ako bumalik. Ito yung first time kong bumalik ulit para makasama ang mga tao. Kahit na sa boses man lang. Opo. Opo na lang. Ayaw niya. Laila na opo. Maraming salamat. Talaga. Thank you so much. Yes, maraming salamat din sa pagbibigay mo ng oras dito para sa amin. Sa aming Showbiz Watcher Radio Show dito sa Radyo Pilipino America. Thank you. Pwede ko bang pasalamatan yung mga fans ko? Yes, yung mga nakikinig. Yung mga nakikinig at saka yung mga fans ko kasi hanggang ngayon marami pa rin pala na sumusubaybay sa akin. Nagulat ako, hindi ko inaasahan and talagang tuwang-tuwa ako at maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, sa inyong pagmamahal na kahit na after all these years, kahit hindi niyo ako nakikita, naaalala niyo pa rin ako. Maraming salamat. And thank you talaga, OG. Thank you talaga, Marlene. Okay, thank you, Miss Laila, for giving us sayo na pinamlakan mo kami dito at talagang pleasure, talagang tuwang-tuwa kami, masaya kami at nandito ka, nakaharap, nakakwentuhan ka namin. At sa mga nakikinig dyan, mga friends ko na tuwan-tuwa na makakausap namin si Miss Laila Hermosa, ito na, at binabati nila kayo lahat dyan, lalo na dyan. Kinakabahan ka, Marlene. Oo, medyo nauutal ka. Hindi mo na parang message na pakiano mo naman kami kay Miss Laila. Sige. Na Star Trek ka kay Miss Laila. Kaya, nawawala ka sa sarili ngayon. Kasi ang bait niya, hindi ko rin kasakalain na isa sa mga artistang ginagalang na talagang sikat, ganyan. Hindi showbiz yan, ha? Hindi
Hindi siya. Gusto mo okay, walang plastikan to. Katotohanan na sinasabi ko, napaka-down to earth ko talaga. Okay, yes. Napaka-down to earth ko talaga. Thank you. Okay. Ako na po nagsasabi sa inyo, pag nakita ninyo yan, mag-hi lang kayo, mag-hi din yan sa inyo. Okay. Thank you. Oo, pakawalan na natin si Miss Laila dahil mahina ang mata nila, lalo na sa gabi. Yan ang ano sa akin, kaya papakawalan na natin si Miss Laila para hindi sila masyadong gabiin. Okay, thank you. Mahina, mata ko Yes, sa gabi. silang dalawa. Okay, Maraming, yes. Thank you. So, pakawalan na natin. Maraming salamat, Miss Laila, and bye-bye. Thank you. Okay, bye. Bye. Thank you. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Thank you.